mean, naghahanap ako ng ibang extra income na pwede kong idagdag dito sa sahod ko. Nandoon na yung nagbebenta ako ng magic cream, nagbebenta ako ng yun nga, yung mga ukay-ukay. Meron kasi kaming friend na she is a Filipino local na nakapag-asawa siya isang local din doon. Meron siyang mga ukay-ukay. Ang ginawa niya, nagbebenta siya ng mga bundle-bundle. Kukuha naman ako. Binibenta ko yun. Tapos, yun nga, ang pagod pa kasi minsan nilalabhan pa eh. Tapos, dadawni pa, tapos kaplansya before mo ibenta sa mga kababayan. So, syempre, ang mga kababayan, mahilig, kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa alam mo yung mga Hapon, nakakamura. Ganun tayo eh. Sinakamura kasi tayong mga Pilipino. Kasi, binibenta ko lang siya ng 5 dirhams, 2 dirhams, ganun lang. Pero, hindi naman lahat yung isang bundle na yun nabibenta. Merong natitira. Di ba ganun ang mga ukay-ukay? Hindi lahat kasi may mga reject. So, ibig sabihin, yung capital ko doon, medyo nabawi lang at meron lang akong kunting profit. So, yun lang. And then the rest, wala na. Sino pang bibili doon? So, minsan ginagawa nilang basahan. Ganun na lang. So, naghahanap din ako ng iba pa. Naka-join ako ng isang first MLM company way back 2004. Okay? Food supplements naman siya. Yun yung first na networking na sinalihan ko sa Abu Dhabi. Sobrang ganda po kasi na-amaze ako not because of the income and because yung product, kasi napakaganda, napaka-effective ng product. So, ang ibig kong sabihin, sumali ako doon just because of the product. Ginamit ko yung product sa sarili ko, napakaganda, napaka-effective. And then after, doon ako nag-umpisang mag-share because you cannot share something na hindi mo ginagamit sa sarili mo. Tama ba? Yes. Kasi magiging sinungaling ako kapag share ko yung product na yon and then hindi ko ginamit sa sarili ko. So, I use the product first, and then after, when I see na nag-effect siya sa katawan ko, doon ko inumpisahang mag-share. At napakaganda po, dahil 1 month lang doon sa company na yon, naging manager ako. Palakpak naman. Okay? Naging manager ako doon sa food supplements na yun ng company. And then, grabe, na-amaze ako, sabi ko gano'n, meron pala akong talent. Meron pala akong talent magiging networker. Although I am not a networker talaga. So sabi ko, ipagpatuloy ko. Okay? Nung pinagpatuloy ko noon, grabe yung 7 months na yon na that company, ang bonus ko, alam niyo kung magkano? 8,000 dirhams, 9,000 dirhams. Hindi ko na nababawasan ang aking sahod na 2,700. Okay? Yung 8,000, yun na yung pinapadala ko. But because it's a food supplement, alam mo yun, pagka hindi ka nagbibenta, wala kang maintenance, wala kang point. So, to reach the point na nagbabiyahe ako from Abu Dhabi, may isang lugar doon na tinatawag nilang Ruiz. That is 3 hours ang drive from Abu Dhabi to that place. Nagdala-dala ako ng mga bayong with all these products. Ang hirap, di ba? Ang bigat-bigat pa. So hanggang dumating sa 1 year, okay, naging emerald manager kaagad ako. Di ba? So sobrang bilis talaga. So ayun, sabi kong gano'n, napagod din. Okay? Napagod ako sa kabibitbit ng mga bayong-bayong with product. So kasi pagka food supplement, okay, nagbibenta ako ng mga fast burner. Okay? Pag binibentahan ko sila ng fast burner at nakuha na nila yung ideal weight nila, okay, and then the next month, pag bintahan ko sila ulit, bibili pa ba sila sa akin? Of course, hindi na. Di ba? Ngayon, bibentahan ko sila kasi sabi ko, ma'am, si sexy ka talaga dito sa product ko na to. And then after 1 month, walang effect sa katawan nila. Do you think bibili pa sila sa akin? Wala na. Ganon po ang food supplement. Okay? Ganon po siya. Pero, hindi pa rin ako doon sa company na yun. Nag-lino lang ako. Ang ginawa ko is, hindi na talaga ako nag-networking. Nag-traditional na lang ako, nagbenta-benta ng produkto. Pero, pinapautang, alam mo yun, tapos yung bayad after 3 months, gano'n. So, hanggang nawala na ako ng gana. Okay? Now, 2012, okay, July,
lang sa Facebook itong UPS na to. Okay, that time GPRS pa siya. Okay, nakita ko yun doon. Sa isang kaibigan ko lang. Itong kaibigan ko, but before that pala, sumali pa ako ng isa pang NLM. Yung B-Mobile. Alam niyo yun? Diba? Yes. Sumali ako sa B-Mobile. Career sa B-Mobile. Ako lang mag-isa. Okay? Dalawa kami ni Sir doon, pero ako lang talaga humahataw. Pero ni isang singkong duling sa B-Mobile, walang bumalik sa akin. Bakit? Kasi sabi nga nila, check-check kasi. Kailangan, kasi sa Abu Dhabi kami. So, kailangan ko pang magbigay ng authorization letter to pick up my check. Sino bang papupuntahin ko dito para kukuha ng check ko? To be honest, ni isang singkong duling, wala akong nakuha sa B-Mobile. Pero okay lang yon. Okay lang yon. Then, nung nakita ko itong UPS GPRS sa Facebook ng aking friend, kung kilala niyo yan, si Gwen Pradejas, makita niyo yan siya sa Facebook. Sabi ko, Gwen, ano yan? Kasi nakita ko ang daming mga tao, ganun, tapos may remittance, may ticketing, ganun. Sabi niya sa akin, live, ano lang yan, parehang B-Mobile. Kaso, may ticketing siya, may bill payment. Kasi na-introduce ko din sa kanya ang B-Mobile, which is loading lang talaga. Okay? Now, sabi niya sa akin, sige, attend ka ng seminar. So, sabi ko, sige, attend ako. Kasi mahilig talaga akong mahilig talaga akong maghanap ng ibang extra income. Yes. So, when I attended that seminar, and I am so lucky that time kasi ang nandoon is yung Vice President mismo, si Ma'am Billy Imperial. Sobrang nabaliw ako, guys. Yes. Sobrang nabaliw ako dito sa kitaan ng business na to. 2.7 million ba? Sabi ko, 2.7 million. Sabi ko, ito na talaga. Nag-flash out sa akin yung mga pangarap ko na naidikit ko doon sa aking kwarto. Okay? I made this vision board. Nandoon yung picture ko and naghahawak ako ng 1 million dirham. Okay? Na-check kuno, nahawak-hawak ko kasi sa Abu Dhabi, nag-open account kami sa Abu Dhabi Commercial Bank na pagka meron kang 5,000 na balance doon, 5,000 dirham, pwede kang manalo ng 1 million dirham kasi every month sila nag-raffle. So, may isa akong account, may isa ding account si Sir din doon para matimingan ba, no? Pag matimingan ang kanyang account ang makuha, so meron kaming 1 million dirham. Pag ako naman, imagine how much 1 million dirhams in pesos. That is 11 million. So sabi ko, yaman na talaga ako at makukuha ko na talaga lahat ng kung ano yung nandoon sa vision board ko. Pero hanggang ngayon, guys, to be honest, hindi pa kami nanalo. Okay? Pero nandoon pa rin yung account namin. So, nung nakita ko itong presentation na to, sobrang hindi ako nakatulog. Okay? 4 hours or 5 hours yung seminar ni Ma'am Mini sa amin. Pagdating ko sa bahay, sobrang excited ko ako. And then, it's because hindi nga sanay si Sir Lindo na umuwi ako ng ganong oras kasi ang ano ko doon is work, bahay lang, ganun-ganun lang talaga ang routine ko. So, 1 o'clock na akong umuwi, hindi niya ako kinibo. At talagang hindi ako kinibo. And then, sabi ko sa kanya, ang ganda talagang ng inasinan kong seminar. At wala lang talaga siya, dead ma. So, itong isa kong friend, okay, habang nagla-lunch kami the following day with her husband, bumili kasi ako ng DVD, yung UPS hub, yung video. Yeah. Bumili ako noon. And then, sabi ko sa kumari ko, itong kumari ko, hindi siya yung tipong nakukonvince ko kaagad sa mga negosyo na inaasinan ko. No. She is not that type. Okay, very talaga siya. I mean, hindi ko alam. Hindi ganon. So, itong DVD, pinay ko lang. Ang ko pa sa kanya, ang intro ko pa sa kanya, sabi ko, Maricoy, gumagana ba yung player natin? Sabi naman niya, bakit kailan ba nasira yan? Sabi ko, paki-play nga. So, yun lang talaga kasi hindi ko siya pwedeng sabihin na, uy, Maricoy, nag-asin ako, ganito, ganyan. Hindi siya maniniwala sa akin. So, what I did, okay, I played that, yung DVD, pinapanood niya yun. Aba, habang kumakain kami, nakatumama siyang ganun. Sabi niya, saan yan, Maricoy? Sabi ko, yan yung inaasinan ko kagabi. Sabi pa niya ganun, meron pa bang ibang seminar? Sabi ko, yes, meron. Sabi pa niya ganun, yan ang gusto kong negosyo. Palakpak naman.
attend the seminar with her husband and then in-invite na rin si Lindon. Okay? That very day, okay, hindi talaga kami, hindi na kami, nagpaligoy-ligoy pa, agad-agad, kumuha agad kami ng account. 3 account ang kinuha namin. Una, sabi pa ni Sir Lindon, wala daw siyang pera. Nasa purchasing siya. Ibig sabihin, may pera siyang dala-dala ng company niya. So ngayon, tinira muna namin. Dahil sabi niya sa akin, sige, hindi muna natin bibilhin itong ibibili ko sa kliyente. Hiramin muna natin. And then after, mag-withdraw na lang tayo ng pera sa bangko. Sabi ko, sige, kasi gusto ko na talagang mag-join dito. And then may kumare also, nag-join na rin siya that day. Mind you guys, okay, hindi pa kami ganun ka well-versed sa negosyo. We just share the business sa mga friends namin. Of course, circle of friends muna. Medyo pahapyaw lang yung explanation. Okay, nag-join naman sila kasi naniniwala sila. Kasi services OFW, 100% ginagamit itong services na to. Sa remittance pa lang, 4-5 beses kami nagpapadala sa isang buwan. Ng ticketing, okay, bill payment ng mga pamilya dito sa Pilipinas, binabayaran namin. So, ito pa lang, gamit na talaga namin. It's because of this, kaya kami nag-join. Okay? Now, after 1 week na nag-join kami dito sa business na to, I'm so amazed when I open my account. It's not because to check my income. Kasi alam ko, 1 week pa lang naman. Siguro sabi ko, ay wala pa yan. Sabi ko gano'n. But when I opened my account, 52,000 pesos ang laman ng account ko. Palagpas, sino nag-i-income ng 52,000 pesos in a week? 1 week. Dito meron? Wala ba? Hindi ko to na-earn sa isang buwan kong sahod doon. Kasi I have only 2,700 that is only 35,000, di ba? So 52,000 in 1 week, hindi ka mababaliw dyan. Di ba? Kung times 4 yan, magkano na yan? Mahigit 100 na. So dito ako sobrang, sabi ko, totoo ba kaya ito? So alam nyo ginawa namin, trinay talaga namin ipadala sa mga bata, na-receive naman nila. Sabi ko, totoo nga. Sabi ko gano'n. Hindi pala yung sinasabi na yung parang hinahype ka lang. Di ba? Totoo nga pala. So, ang ginawa namin doon na talaga sobra kaming kinarir talaga namin. At napakalaki namin kasi yung pagpasok namin Ramadan time yun. Pagka Ramadan time, short time na ang trabaho ng mga tao doon. So, talagang kinarir namin yung 1 month. Guys, believe me, in just 1 month, ang network namin talagang kumalat. Okay? I have network in Qatar, in Singapore, in UK, sa Thailand, okay, sa Amerika, sa Philippines, din sa Manila, sobrang laki po ng network namin. Sobrang Israel, through Facebook lang, Skype, ganun lang po ang ginagawa namin. Biglang kumalat talaga yung network. And then, after 2 months, I decided, sabi ko nga kay Lindon, sabi ko, mag-switch na kaya ako sa sa job ko. Kasi dapat March, mag-end ang contract ko sa boss ko. Sabi niya ba sa akin, sige ikaw, bahala ka. Guys, do you believe in the law of attraction? Yes. Yes. Because lagi ko talagang lagi kong iniisip na mag-quit na ako sa job ko, mag-focus ako in UPS, sabi ko gano'n. In just 2 months, binigay yun sa akin. When I joined July, okay, October 1st, pinatawag ako ng boss ko. Okay? Sabi niya sa akin, Liza, I found out that you are doing something. Sabi niya gano'n, aside from your job. Which is, bawal kasi yun. Okay, bawal kasi yun sa UAE na you are doing, yung mga part-time. Hindi allowed yun. But sabi niya, ang feelings ko lang is, ayaw lang niyang tanggapin na nag-i-income ako dito sa business ko at parang hindi na ako nagre-rely sa kanya. Parang ang gusto niyang mangyari, sa kanya lang ako mabubuhay. Parang gano'n kasi, sobrang selfish kasi ng boss ko at napaka-silosa din niya, okay? She is a British Indian na napakaganda po talaga ng ugali niya, okay? So ngayon, October 1st, pinatawag niya ako sa office, sabi niya gano'n, I work, dalawang company ko ang hinahawakan ko, yung consultancy niya at yung expat salon niya na ako ang nagbukas. Okay, tinulungan pa ako ni Sir Lindon nung binuksan namin yung expat salon niya. So, dalawa po ang hinawakan ko. Nung pinatawag niya ako sa office, sabi niya gano'n, this is your last day. Sabi niya gano'n. So, you can
get your last salary at the end of the month. So, ibig sabihin, October 1st, wala na akong job. So, nagstay ako ng October, November, kasi nga, December ang schedule namin pag-uwi dito sa Pilipinas. That 2 months, guys, okay, without a job, but doing UPS, okay, mas malaki pa ang income ko sa UPS kaysa nagtatrabaho ako. Para no stress, guys, okay? Wala akong alarm clock. Hindi ako magtatrabaho ng 8, walang pressure to work, okay? Yung magtatrabaho ka ng 8 hours to 12 hours in a day, wala yon. Walang boss na magmamando. At kahit nasa kama lang ako, nagtatransact, nakipag-usap sa mga friends, hindi pa ako nakapag-busy, hindi pa ako nakapag-toothbrush, ginagawa ko ang UPS, nag-i-income ako. Di ba ang sarap? Yes. Sobrang sarap. At ito pa, sobrang na-amaze ako. Dahil that 4 months doing this business, okay, bigla akong tinawagan ni Ma'am Mimi. Sabi niya, Liza, you have to prepare yourself. Sabi ko, Ma'am, bakit? Sabi niya ganun, ano kayo? Maririslay kayo at international tax dealer. Sabi ko, ha? Ganun kabilis? Sabi niya, yes, ganun kabilis. Okay, 4 months, guys. Doing this business, na-awardan ko kami sa Alice Theater, okay, at international tax dealer with Terminal. Sobrang sarap ng feeling that in a very short period of time doing this business, na-recognize ka. Diba? Yung pagod mo, yung hirap mo, na-recognize ka. Doon kami. Ito pa, sabi pa ni Ma'am Mimi sa akin, Liza, you have to wear a gown. Sabi ko, totoo, ma'am, gown talaga. Hindi po ako sanay magsuot ng gown. Okay? Sabi niya, hindi, gown talaga. Naka-gown talaga. Nandoon kami sa Alice Theater. Diba? Ang ganda. So, nandoon lahat yung mga top dealers, yung mga nasa Millionaires Club, lahat po yung mga achievers nandoon sa Alice Theater. Sobrang ganda po. When Mr. Lindon went back to Abu Dhabi, nag-stay ako for 6 months. Okay, kasi banned nga ako ng 6 months. So, ibig sabihin guys, pag banned ako, hindi ako pwedeng pumasok sa UAE. So, what I did, nag-stay ako dito, but I did not stay dito sa Davao. Nagpunta ako ng Hong Kong. Okay, ginawa ko yung business. Magkano ang ticket ko sa Hong Kong? 4,000 lang from our system, back and forth. Di ba ang ganda? 4,000, makapunta ka rin kasi tayo ng Hong Kong. Kami ni Sir Bebot, okay, pati yung isa kong downline na si Leo, kami nagpunta kami doon. So doon kami nag-spend ng Chinese New Year, and then after 1 week, ang laki po ng grupo na nakuha ko sa Hong Kong kasi Vice President po siya ng Visayan Association sa Hong Kong. Yun po yung nakuha namin doon. And then after 1 week, nung bumalik ako sa Pilipinas, okay, nagpunta na naman ako ng Singapore for 3 weeks. Sa aking vision board, guys, meron akong kinat sa isang magazine. Isa siyang parang passport, okay, may nakapatak doon sa mga immigration. Sabi ko, one of these days, I will be traveling around the world. Not an OFW, but doing my own business. Initiative ko, binigay sa akin. Okay? Hindi pa naman ako nakapunta sa iba't ibang lugar talaga. I just went to Hong Kong, to Singapore, of course sa UAE, Qatar, okay? Pero nag-umpisa na siya. Binigay na siya sa akin. Okay? At ang maganda pa, si UPS, grabe talaga, ito-surprise ka talaga. When I landed from Singapore sa Manila, tawag agad si Ma'am Mimi. Si Ma'am Mimi kasi talagang mahilig sa sorpresa. Liza, you have to prepare yourself again. I said, Ma'am, why? Sabi niya, we will go to Palawan. Sabi ko, Ma'am, wala ko kasi yan sa itinerary ko kasi I have to fly to Zamboanga kasi marami din akong mga friends doon para i-share ko yung business. Sabi niya, no. Sabi niya gano'n, kailangan mong bilisan. So, 29, that is March 29, Biyernes Santo, nagbiyahe ako ng eroplano. Sabi ko, mayroon daw pag Biyernes Santo, ay meron daw. So, yun, bumalik ako ng Manila. March 30, lahat po kami, yung mga top dealers, top earners, at yung mga achievers, mahigit 40 kami, nilibre kami ng UPS sa Palawan for 3 days, okay, 3 nights sa hotel, libre, island hopping, lahat po pinuntahan namin. Palakpak namin,
Palawan. Sabi ko kay Lindon, punta naman tayo ng Palawan. Sabi niya, mahal dyan. Imagine, mahal daw. Ayoko dalhin sa Palawan. Di ba? So sabi niya gano'n, hindi naman tayo pwede pumunta na tayo lang. Dapat lahat, pamilya, buong pamilya. Di ba? So, ang pamilya, isang buong barangay. Di ba? So, hindi talaga makakapunta sa Palawan. So, ayun, nakapunta ako sa Palawan, na-ingit nga siya kasi nasa Abu Dhabi siya. Ako nandun, nag-travel. Diba? So, ang ganda talaga ng feelings, guys. And then, I decided to go back to UAE again, pagka May, okay? Sabi ko, punta ako ng UAE para mag-focus na talaga sa UPS. And then, after UAE, pumunta na naman ako ng Qatar. Okay, I stayed in Qatar for 1 month para i-power naman yung mga leaders doon at saka talagang grabe ang response ng Qatar. Baliw na baliw sila. Engineers doon, they are earning 200,000, okay, pesos in a month. Grabe ang laki ng mga nila, ng mga sahod nila. But then, they join UPS. Why? Bakit ba? Because yung 200,000 na yun, fixed income yun. While in UPS, pag mag-join sila ng UPS, guys, lalaki at lalaki ang income nila. Grabe yung mga engineers. Hanggang ngayon po, baliw na baliw ang mga engineers sa Qatar. After 1 month, bumalik ako ng UAE. So doon, I have a friend owned this company. Okay, meron siyang general services company, ang Pilipinas. So sabi niya sa akin, life, it's because, sabi niya gano'n, alam ko kung anong forte mo. Sabi niya gano'n, sobrang galing mo sa marketing. Sabi niya, I will hire you as a marketing executive. Sabi niya, bibisahan kita. Sabi niya, dito ka mag-work sa akin. Pero sabi ko, hawak ko yung oras ko. Sabi niya, yes, hawak ko yung oras mo. So, ayun, nakabisa ako sa kanya ngayon, okay, sa friend ko, pero ang work ko sa field, okay? So, while nagtatrabaho ako sa kanya, kasi ang company niya is yung mga cleaning services, ganon, sa mga pest control, easy lang siya to market. So, while doing that job, nag-UPS na rin ako. Diba? So, bali dalawa ang hinahawakan ko ngayon. So, napakaganda po ng business kasi bakit po? Bakit po kami nag-stay? It's because of this. Okay? Dreams. Lahat po, ito lang din naman talaga ang dahilan. Yes. Yung sabi nga ni Ma'am Rich, yung why. Ito. Yung why po natin. Itong why natin, ito yun. Yes. Why we join MLM. Okay? Kahit ano ba mang MLM na papasukan nyo, kung meron po kayong mga MLM company na ginahawakan ngayon, okay, do you think, if you think na maganda yan yung puso nyo, ipagpatuloy nyo yan. Dahil sa MLM po, ito lang po ang company na nangangako na makukuha mo lahat itong dreams na to. Okay? Lahat ng ito is makukuha mo through MLM. Kaya kami po, kahit nasa abroad po kami, akala nyo lang sa abroad, okay, medyo siguro, parang one step ahead kami doon sa income, kaysa yung mga lang dito na yung parang, hindi naman mga managers dito, okay, yung income is okay, pero hanggang needs lang po ang pwede namin doon. Pero yung once doon, hindi talaga namin makukuha yun kapag hindi kami papasok sa MLM. Okay? Why MLM? Dahil dito po pinapangako. Kung ano po yung mga dreams, gusto niyo maman? Yes. Okay. Gusto magkakaroon ng house and lot? Yes. Ng car? Yes. Saving? Yes. Of course, travel around the Yes. world. Saan natin makukuha yun, guys? Dito lang. At sa UPS lang yun, di ba? Sa UPS lang yun. Totoo yun. Okay? UPS lang. Alam mo, hangin lang yung natin, yung business natin. Di ba? Kapag food supplement, yung sinasabi ni Ma'am Rich, kapag may gusto sa ibang bansa, okay, paano mo ipapadala yung produkto mo doon? Whereas sa UPS, Facebook lang mo. Yes. Okay. Skype lang mo. Alam niyo guys, na kapag yung namin, yung Israel namin, alam mo kung paano ko siya ni-register? Through Skype. Pag gising ko sa umaga, sabi niya sa akin, Ma'am, magre-register na ako. Saan pa niya binili yung kit niya? Dito sa Davao, pina-assist ko kay Sir Jam. Tapos binigay lang sa akin ang reg code, lahat-lahat, ako na
Ako na ang nag-assist sa kanya paano mag-improve. Ganun po kalupit ang negosyo natin. At ito lang lahat ba gumagamit nito? Yes. Huwag kang magbayad ng ilaw. Huwag kang magbayad ng Davao Light. Wala kang ilaw. Huwag kang magbayad ng telepono. Wala kang telepono. Ng tubig. Okay? Kung ikay may anak na nag-aaral sa Maynila, hindi ka ba nagre-remit? Hindi ka ba nagpapadala? Guys, ito hindi na ngayon uso yung bus or barko. Eroplano na tayo ngayon, di ba? So, ang business natin, kung tatanungin nyo kami, hanggang kailan yung business ninyo? Sa ticketing pa lang, habang may eroplanong lumilipad, yan sa himpapawid, ang business natin hindi yan matatapos. Habang may gumagamit ng Davao Light, guys, okay, ang business natin nandyan. Remittance. Ilan po kami Pilipino sa UAE? 1.2. Itong 1.2 million na OFW sa UAE. UAE lang yan, ha? Nagre-remit ba to? Yes. Okay, nagre-remit. May dadagdag pa, guys. 1 million. Another 1 million ngayon ang hinahire ng UAE ng mga Pilipino dahil sa Expo 2020. Madadagdagan ko ng another 1 million. Okay? So, lahat yan magre-release. Do you think matatapos o magbaglas itong yung UPS natin? Diba? Grabe po, napakaganda po ng business natin dahil services po siya, mandatory po, wag niyong gamitin yan, wala po kayo. Okay? Loading lang sabi nga nila, di bali nang walang snap, di bali nang maglalakad, basta may load lang yung mga cellphone natin. Tama? Yes. Ito lang yung mga bata na to, Ito, hindi pwedeng wala itong mga load. Kaya na walang load, Eric? Okay? Si ma'am, okay? Hindi kakayanin pag walang load, okay? Kahit maglakad na lang, basta may load lang, okay na. Diba? Totoo yun. So, ang gusto namin i-share sa inyo talaga o sasabihin sa inyo na bakit nyo patatagalin pa? Okay? Decide now because the choice is in your hands talaga. Yes. Okay? So kung hindi ngayon, kailan? Okay? Kung hindi ikaw, sino? Yun po ang kailangan nating pag-isipan. Maraming salamat.